Marami pa rin sa panahon natin ngayon ang hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa tradisyon at mga sabi-sabi na kung paano titibay ang pundasyon ng isang bagong ginagawang bahay ay dapat magtapon ng barya, maglagay ng palaspas at kung ano-ano pang mga paniniwala patungkol sa pagpapatibay ng bahay para ito ay hindi agad mabuwal at masira. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi yan ang biblically na sinasabi ng ating Panginoon upang ang isang tahanan ay magkaroon ng tibay o maayos na pundasyon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walk it but in vain. Ayon sa Biblia, maliban ng Panginoon na magtayo ng bahay, ay walang kabuluhan ang nagsisigawa ng pagtatayo ng bahay. Anong point mga kaibigan, mga kapatid? Ang tahanan, kahit na yan ay magkaroon ka pa ng isang bahay na merong 3 palapag, magkaroon ka man ng mansyon, magkaroon ka man ng maraming sasakyan na laman nito, magkaroon ka man ng maraming anak, pinagpala ka sa anak, nagkaroon ka ng asawa, pero kung yan ay hindi nakasentro sa Panginoon ay walang kabuluhan ng lahat ng yan. Dahil alam nyo sa panahon natin ngayon, maraming magagandang bahay, napakagagarang sasakyan, pero tignan mo ang nasa loob nito. Pag wala ang Panginoon, yung bahay na yan, kahit na yan ay napakamamahaling bahay, mamahaling sasakyan, kung yan ay walang Panginoon ay wala ring kabuluhan ng lahat ng yan. Kahit magkakaroon lang ng kabuluhan ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong bahay, kung yan ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo at siya mismo yung pundasyon. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming mga mayayaman, sira ang pamilya, sira yung mga nandoon sa loob ng tahanan na kahit anong gaganda pa ng bahay, pero yung mga nakatira doon naman ay walang mga kapayapaan sa kanilang mga buhay. Kaya't ang tibay ng pundasyon ng isang tahanan ay hindi nababase sa dami ng barya na ihuhulog mo o kung ano man yung amoy ng palaspas na ibabato mo sa pundasyon sa pagtatayo ng iyong bahay. Kundi ang pinaka-importante sa lahat, ang pundasyon na gagawin mo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kahit anong ang ganda ng iyong bahay, kung ikaw naman ay sira ang iyong pamilya, ay mawawalang saysay din yan. Pero kung ikaw, kahit na ang liit lang ng bahay mo, ang liit lang ng tahanan mo, pero ikaw naman ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, siya naman yung ginawa mong pundasyon sa iyong buhay. Kahit na yan ay maliit, yan ay matibay na pundasyon. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Alam niyo po kung sino yung tinutukoy na rock dyan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pagdating sa pundasyon pa lamang, wala ka ng ibang dapat pundasyon kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Spiritually speaking, ikaw ay magkakaroon ng guidance mula sa Holy Spirit pag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yan, kung gusto mo magkaroon pa ng mas matibay na tahanan, na pundasyon, na ang bato, na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang na ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, kundi ginagawa mo rin naman ang kalooban ng Diyos. Kung ano yung mga napapakinggan mo, kung ano yung mga naririnig mo na salita ng Diyos, ay dapat nagkakaroon ka rin ng application sa iyong sarili. Dahil kung hindi mo gagawin yan, ay mawawalang saysay. Yung foundation mo ay huhuna. Kaya nga ang sabi dyan, kung sino yung gumagawa ng mga salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, yung kanyang pundasyon ay nasa matibay na bato. At kahit na dumating yung matinding unos, bagyo sa iyong buhay, problema, kung anong pa mang pasakit ng mundong ito, ikaw ay mananatiling nakatayo dahil ang iyong pundasyon ay nasa matibay na bato. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Ito naman yung kabaliktaran niyan mga kaibigan, mga kapatid. Kung ikaw naman, meron ka ng pundasyon, meron ka ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tapos ikaw naman nakakarinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo naman ginagawa, hindi mo ina-apply sa iyong sarili. Ang sabi ng Biblia, napakahuna ng iyong pundasyon dahil para ka nagtayo ng iyong bahay sa isang buhanginan. Kaya pag dumating ang bagyo, dumating yung problema, napakabilis mong mabuwal, napakabilis mong ma-open, napakabilis mong umalis sa gawain ng Panginoon. Dahil bakit? Walang tibay
yung iyong pundasyon dahil ginagawa mo, naririnig mo lang yung salita ng Diyos at wala na. Tama na, hanggang doon na lang. Pero dapat, ang ginagawa mo, nagtatayo ka ng bahay sa batuhan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya paano mangyayari yan? Dapat ikaw bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos ay meron niyang application. Dahil napakadali lang makinig ng salita ng Diyos. Pero pag gagawin mo na yan, yan yung pinaka-challenge dyan. Pero pag nagawa mo yan, sabi ng Biblia, para kang nagtayo ng tahanan o ng bahay sa isang batuhan dahil ang batong yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't magkakaroon ka ng tibay sa iyong pananampalataya. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.